Good morning, Go fam. It's been a stressful week. Namaos na rin ako. So, gusto ko lang labas ng sama ng loob, no, Go fam. Siguro nakita nyo naman yung mga pinapost ko lately. So, i-shout out ko na lang din siguro, no. Tawagin na lang natin siyang Tito R. Kasi sama talaga ng loob ko, Go fam. No? Parang alam mo yung feeling mo na nadapa ka. Tapos, instead na tulungan ka, pinagsabihan ka pa. So, I just wanna be clear. Hindi po ako naninira ng kumpanya. And even, i-check nyo yung mga naunang post ko. Ang sinabi ko lang doon is may problema yung binhing napunta sa akin. Okay? Hindi ko sinabing yung variety na yun. Sabihin na natin, hindi ko sinasabi yung longping pangit. Maganda nga eh. Diba? Matagal na akong gumagamit nun. Kaya hindi ko rin in-expect na ganun yung mangyayari. Okay, tiwala din ako. So nung nakita ko yon, nag-post ako. Sabi ko na kahit dekalidad yung binhi, maging mapanuri pa din. Just to warn. No? Wala akong sinisiraan. Okay? So, nung nag-message ka, Tito R, yung entrada mo, sir, malakas. No? Medyo agresibo para sa akin. Kasi instead na tanungin mo ko kung ano naging problema, pinapangaralan mo na ako, sir. Kaya, yung mga first 2, 3, 4 lines ng mensahe mo sa akin, naramdaman ko na kaagad na, hindi ito nag-message sa akin para ayusin yung problema. Nag-message to para pangaralan ako, pagalitan ako. Yun yung naramdaman ko, honestly. No. And nung minessage mo na ako nun, sabi ko, parang ako ata yung dehado. Sir, ako yung bumili ng bini, ako yung naperwisyo, and yet, here you are, na pinapangaralan ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, sir, mas na-appreciate ko kung tinanong mo muna kung ano yung problema ko. Kasi ang nangyari, ako yung nagre-reklamo. Pero based dun sa conversation natin, ang lumalabas, ikaw na ngayon ang may reklamo sa akin. Kasi ang entrada mo, ba't ako nagpo-post? Ang tanong ko sa iyo, sir, pinanood mo ba ng mabuti? Inintindi mo ba ng mabuti? Okay. It was well understood by the farmers. No? Except yung mga pro-longping na feeling nila, sinisiraan ko sila. Hindi. Wala akong intensyon na manira. At ano naman ang mapapala ko, Tito R, pag sisirain ko yung LP. No? Kasi ang akala nila, tinignan ko lang sa supot at nag-conclude na ako. Meron na ako naitanim. Okay? Actually, ako pa nga naging masama eh. Alam mong comment sa akin doon? Alam mo palang mahina yung germination. Binato mo pa din. Okay. So, yung mga yan, alam ko naman nang bagsak lagi. Pag may problema sa seed, ang bagsak lagi sa farmer. Yan ang experience ko. And for matagal na kami sa industriya. Nasa 30 years na kami sa industriya. No? May mga nagkakaproblema talaga ng ganyan. Kaya alam ko yung proseso. Masalimuot ang proseso niyan. So kaya ako nag-post ng ganun, just to warn. Na kahit pag bumibili sila, tignan pa rin nila. Okay? Wala akong sinabing pangit ang LP. Maganda nga eh. Diba? Wala akong sinabing mahina yung ani. Malakas nga yung ani namin. Last cropping. Pero yun nga, balik tayo dun sa issue. Kasi wala na sa binhi yung issue eh. Parang yung nangyari ngayon, Sir or Tito R,
is I took it personally, to be honest. Okay. So instead na iapis mo ko, sir, Tito, sermon ang inabot ko, pangangaral, okay, kailangan mo intindihan saan ako nanggagaling. Okay. Ang sinasabi mo, yung brand, yung image ng kumpanya nyo. Okay. Iniisip mo na yung post ko makakasira sa kumpanya nyo. Okay. And hindi mo inisip. Kasi ito si Tito Aran to eh. Top level to eh. Yung position. Hindi mo iniisip, Tito, na hindi lang yung pangalan mo yung hawak mo. You carry the brand. And how you speak and how you treat your customers speaks volume about the values and principles of what your company carries. Kapag naipag-usap ka, hindi mo apelyido yung hawak mo. Hawak mo yung brand. Okay? And how you treat people will have consequences. Kaya nga sabi ko sa iyo di ba? Sir, ang na-offend ata ako dun sa yung sinasabi mo. Di ba? And sabi mo, mas na-offend ka. Okay. So feeling ko doon, Tito, ako yung bumili ng binhi. Ako yung naagrabyado. And yet, ako yung pinagsasabihan. So sabi ko, feeling ko, agrabyado naman ata ako doon. No? So hindi ko naman into detail yung mga usapan natin. But I can post kung ano yung whole conversation. Kasi ayoko maging bias. Although, as we speak now, medyo bias ako Kasi talagang nasaktan ako doon. Sabi mo nga rin, ikaw nasaktan ka rin. No? Bugso ng damdamin. So, ang gusto ko sana doon, sir, is solution. Hindi lecture. Okay. Although nakita nyo naman na, pinuntahan na rin yung tao nyo. Hindi rin pinalitan. Okay lang. No? Hindi naman talaga kayo nagpapalit. Lalo na kapag naisabog na yung bini. Gusto ko sana nangyari doon, Tito, is tinanong mo muna ako. Diba? Sir, ano ba naging problema? Diba? And i-assure mo lang ako na may pupunta. Diba? Sige, antay lang, sir. Papadala ko ng tao ko. May mga tao ka naman eh. Mataas naman yung position mo dyan. And pwede mong, and then, saka tayo nag-usap. Diba? Sir, baka pwede namang pakidelete muna yung video. Diba? Kung hindi maganda yung dating sa'yo ng video, pwede mo rin sana sinabi yan. Baligtad yung approach mo, Tito R eh. Sermonan mo muna ako, and then saka makipag-ayos. So nung ginawa mo yon, para at least alam mo din kung ano yung what was running inside my mind, you have crossed the point where we cannot reconcile at that moment. Kaya sabi ko sa'yo, I'm done. Ayoko na may pag-usap sa'yo. So, to be fair naman, kay Tito R, he was able to compose himself at nag-sorry. Pero yun nga yung sabi ko, nung nag-sorry ka, Tito R, you already have crossed the line in my mind. No? Kasi yung entrada mo, lakas eh. No? So, alam ko, Tito R, mataas ang position mo dyan sa Longping, and taga-Aklan ka, and naka-base ka ngayon sa Muñoz. Alam mo kung saan ako nakatira. Okay. So, wag mo kong chat, wag mo kong tawagan. If you are really sincere with your apology, you come at my place, and we talk face to face, man to man, and we'll settle our differences. Diba? Saan tayo nagkamali at ayusin natin yan. So yun yung gusto kong mangyari. Because now, it is more than the binhi.
Diba? Beyond the binhi na yung pinag-uusapan natin dito. And, yun nga, gusto kong mag-sorry sa mga nakapanood. Okay? Kung naglabas ako ng sama ng loob, ng frustrations ko. And I know, maayos din siguro to, GoFam, no? Alam niyo naman, hindi ako first time na, alam mo yun, na ganito yung content natin. Pero, somehow, it's also good. At least nakikita nyo din kung ano yung mga part ng struggles ng mga farmer na katulad natin. Kung tatahimik na lang din ako, walang mangyayari. Kasi ako lang naman, yung isa sa mga napakaraming farmer na pag nadehado, tatahimik na lang sa isang tabi. Kasi walang capability eh. Diba? Nagkataon lang, Tito R, na yung nakausap mo ngayon, merong boses ng konti. Okay? At ako naman yung isang klase ng farmer, Tito, na kapag inapakan mo yung prinsipyo ko, hindi ako tumatahimik. Actually, yung ginagawa ko ngayon I may get into trouble. Diba? Pero hindi naman ako papayag dito na kung meron kang posisyon sa kumpanya, basta-basta mo na lang ako pinapagalitan. Okay? So, nasabi ko na yung sa tingin kong kailangan sabihin. And I hope nakita mo to, Sir R. I hope na nasa mabuti ang kalagayan. And this will be the last time that I'm gonna be talking about this incident.